Mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sobra na pong ginatasan ng mga dilawan itong gentleman's agreement na akala mo napakalaki na po ng kasalanan, no? May nilalaman pa silang treason, etc. Sausaw na rin po si Dilima ngayon, no? Alam niyo, pag sinausawan na ni Dilima, alam na. Pag-usapan din po natin, tutuloy pa rin po ang tsa-tsa kahit po binasura na to. Ito po talaga, alam niyo po, mawawalan po ng silbi lahat yan. No? Binasura na, hindi po kayo naniniwala sa mga mamamayan. Lahat po yan dadaan pa rin sa referendum. Ano man ang pagbaguhin nyo po riyan, ibabasura pa rin po yan. Itutuloy nyo pa rin, mag-aaksaya kayo ng panahon para dyan sa pag-uusapan yan sa mga komite ninyo, pag-uusapan po yan sa Kongreso, tapos mga ngampanya kayo para sa plebisito, ano po yan, may, ano tawag doon, yung mag-yes or no tayo dyan. Resounding no pa rin po yan. Makinig naman kayo sa taong bayan. Ang gusto ng taong bayan ay paano nyo resolbahin yung mga problema natin ngayon, hindi po yung mga pangarap na naman. Panibagong pangarap na naman na yan ang susi ng kaunlaran. Yan po ang mga paglilingkod natin at iba pa po na mga talagang outright na mga propaganda laban dito sa gentleman's agreement kuno sa pagitan ni Xi Jinping at ni Pangulong Duterte. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Alam po ninyo, lahat nakisawsaw na rito. No? Ito po ang pinaka-main assertion nila rito no? Sa gentleman's agreement. Si Roque, palibasa, wala kasing ano yan si Roque, yung sala sa salita. No? Pwede naman natin sabihin na wala naman masamang sinabi. Pero alam nyo po itong mga to, katulad po nakarinig dun sa sinabi ng China. Sinabi ng China na may nakipag-deal sa kanila 20 years ago. Yung salitang deal, nilagyan po ng mga dilawan at kakamping at nitong mga dilawan na rin po, kasama na rin po sa dilawan tong mga supporter ni BBM. Pero ihiwalay pa rin natin. Baka naman kasi mahihina po kukotin yan. Hindi kami dilawan. O sige, sama natin sila. Mga BBM supporters, mga Tambaluslos supporters, Dilawan, Kakamping at Makabayan Black. Nagawan po nila ng issue yun, yung sinabi ng China. Chinese official. No? China yun Yung China po na hindi natin pinaniniwalaan. Kasama ako rin sa hindi naniniwala. Ano yung sinasabi ng China na ayaw natin paniwalaan? No? Ang sinasabi po ng China na ayaw natin paniwalaan ay kanila yung Ayungin, kanila yung Spratlys, kanila yung buong South China Sea. Hindi po tayo naniniwala dyan. Hindi rin po naniniwala yung Makabayan, Akbayan, Tambaluslos, mga Dilawan, etong mga BBM supporters, hindi po sila naniniwala sa sinasabi ng China. Tayong lahat ng Pilipino, hindi naniniwala sa sinasabi ng Chinese official na kanila yung lugar na yan. Hindi tayo naniniwala. Matagal na nilang sinasabi. Pero yung nagsabi yung China, na merong deal sila na tatanggalin niyang Ayungin. Hindi pala Ayungin tatanggalin yung barko, Sierra Madre sa Ayungin. Aba, biglang naniwala. Lahat naniwala. Naniwala yung mga Makabayan. Naniwala yung mga... depende po yung paniniwala po nila. Pwede po kayo magtanong pero mamaya po sagot. Lahat po naniniwala, no? Na ngayon sa China, nung sinabi niya, may agreement kami. May deal. May deal. Nakita nila yung salitang deal.
Inventor 'to mga 'to. May secret deal kay Duterte. Duterte kaagad eh. Samantalang yung sinabi ng Chinese 20 years ago. Ibig sabihin, hindi pa presidente si Duterte, nakikipag-deal na sa China. 20 years ago, si Duterte, naging presidente natin 8 years ago. No? 2016 lang naging presidente si Duterte. Sabi ng China, may deal. May deal. Sabi ng mga dilawan, kakamping, at sumunod naman yung mga tambaluslos at BBM. So, sunod-sunod lang sa mga dilawan eh. Ay, may secret deal. Si Duterte. Si Duterte agad ang may secret deal. 20 years ago, sabi ng China. Anak ng tinapay, 20 years ago. 8 years ago naging presidente si Duterte. Kung pakikinggan mo sila, hindi pa presidente si Tatay Digong, nakikipag-deal na para sa Pilipinas. Sa China. Okay. Eto ngayon, nagsalita ngayon yung dakdaki, madaldal yan si Roque. Nakapagsalita ng tungkol sa gentleman, yun po yung una, di ba? Kagulo sila po. Kaya pala tayo binobomba ng mga China na yan dahil dyan bomba, dahil dyan sa gentleman's agreement. Tandaan po ninyo. No? Yan, sinabi po ni Roque. Pero kung titignan nyo po yung laman kung ano yung sinasabi ni Roque, nire-echo niya lang yung sinabi ng Chinese official na meron daw deal. Ano ba yung deal na yan? Masama. Palagay na natin. No? Kasi naniniwala na pala kayo sa China eh. Ako nga, nagtataka eh. Kung naniniwala kayo sa China, bakit hindi na lang natin ibigay yung yung mga kiniklaim nila, naniniwala pala kayo. Bigay na natin sa kanila na yan lahat. Wala na tayong problema. Selective eh. Selective yung paniniwala nyo eh. Di ba? Pag nakabatay sa inyong kwento, maniwala tayo. Ano ba itong, sabi nga ni Senator Aimee, ito po kalalabas lang ngayon, April 1. Assertion on Duterte's gentleman's agreement with China exaggerated. Masyado nyo lang ine-exaggerated eh. Di ba? Pag in-exaggerate naman kayo, bubuelta kayo na, tignan nyo, ano ba talaga gusto nyo? Gera sa China? Wala naman nagsabi na gera sa China. Wala pong may gusto ng gera sa China. Si BBM ayaw. Mga dalawan, tambaluslos. Ano po yung pagmamatapang natin? Kung ayaw po natin ng gera sa China, no? Bakit nyo po sinisisi si Pangulong Duterte sa diskarte niya? Ito lang naman po yung tanong dyan eh. Una kong tanong, nung panahon ba ni Pangulong Duterte, siya po nagpapasya sa ating foreign relations? Opo. May ginawa po ba siya sa pakikipag-ugnayan sa China? O magulo noon? May ginawa po. Before Duterte, talagang mainit dyan. Gaano po kainit dyan sa tinatawag nating West Philippine Sea na yan? Tandaan po ninyo, tawag lang to ng Pilipinas. Alam nyo no, nag-aaral kami. Kailan lang po yan? Panahon lang yan ni Pinoy, yung West Philippine Sea. Ang tawag po dyan sa dagat na yan, South China Sea. Ibig bang sabihin dahil South China Sea yan, sa China na yan? Kasi kayo sa tawag eh. Tinawag natin na West Philippine Sea. Dapat walang China riyan. West Philippine Sea nga eh. Ibig sabihin, nung panahon na nag-aaral kami, ako, mula elementary hanggang college, nakagraduate na ako ng college, ang dami ko pang pinag-aralan. South China Sea. China Sea? Ngayon. Natin. Pero hindi po ibig sabihin yan. May ibang tawag din yung China dyan. May ibang tawag din po yung Vietnam. Ang point ko lang po,
no? Tawag nga dito, South China si lahat yan noon eh. Oh, ibig nyo sabihin sa China yan dahil South China siyang tawag? May tawag din po dyan yung China. May tawag din po dyan yung Vietnam. May tawag din po dyan yung iba. Naunawaan po natin, no? Okay, balikan lang po natin yung ano, balik lang po tayo rito sa gentleman's agreement. Kung babasahin niyo naman po yung sinabi ng China, no? Hindi ko po maintindihan kung kayo ang presidente, good deal po 'yun. Kung ikaw presidente ng Pilipinas at ganun ang kasunduan, good deal. Bakit? Kasi pinalalabas nila ngayon, pinalalabas nila. Basahin natin si Tordesillas. Ellen Tordesillas. Ano sabi ni Ellen Tordesillas? When former President Rodrigo Duterte agreed with Chinese President Xi Jinping to not repair the BRP Sierra Madre, he was in fact abandoning the Marines, valiantly manning the rusting ship that was treason. Talagang magugulat ka no? Talaga? Treason yan. Inabandonan ni Duterte. Totoo po ba na inabandonan ni Duterte? Ayon kay Ellen Tordesillas. Di ba ito yung mga mahihilig na, no? Mahilig mag-fact check. I-fact check natin si Ellen Tordesillas. Inabandona ba ni Duterte ang mga Marines? Diyan po. 6 na taon inabandona ang mga Marines. Nabuhay po sila. 6 na taon? Paano po sila nabuhay? Inabandona daw sila ni President Duterte kaya daw treason. Alam niyo po pag sinabing agreement o deal, kayo ba makikipag-deal kayo na wala kayong Ito po hindi ko po sinabi na ito ay galing sa atin. Ito po ay galing sa Chinese official. Yun po yung pinaniwalaan nila eh. Pero ano po ba yung sinabi ng Chinese official? One way po ba yung deal? Sagutin po na natin kasi paulit-ulit na lang itong mga to eh. Parang api tayo sa deal eh. Ngayon muna, ano ba ang sitwasyon ngayon? Ngayon po, ang sitwasyon ngayon diyan sa May Ayungin Shoal, kada magpapadala tayo ng supply. Bakit po susuplayan? Taliwas dito, fact check natin to si Ellen Tordesillas. Fact check ka. Taliwas sa sinasabi ni Tordesillas. Sinusuplayan natin yung mga Marines diyan. Sinusuplayan natin no? Yung tinatawag na mga sundalo natin diyan. Hindi po natin yan tinigilan ng kasusupply. Fake news tong Ellen Tordesillas na to. Na inabando na daw. Yun nga po yung kasunduan. Ayon sa China to, hindi ayon sa atin O yun nga eh. Di ba? Ito, sabi ng Chinese official, yung kasunduan ni Duterte, papapasukin nila. Hindi nila haharangin, hindi nila bombombayin yung supply ship. Ibig sabihin, nung panahon ni Duterte, kaya wala tayong nababalitaan na tinirang mga supply ship. Dahil papapasukin nila. Provided na hindi magdadala ng mga para reinforce yung BRP Sierra Madre. Asan doon ang inabandona? Di ba? Ngayon, hindi tayo nakipag-deal kuno. Nakakapasok ba tayo ng supply? Kada papasok tayo, ano nangyayari? Hinaharang, binubomba. Ano po ang mas maganda? Yung sinasabi, ano po ang treason dun sa ginawa ni Pangulong Duterte? Ang treason, kung yung barko, inuwi niya na sa Pilipinas. Hindi naman eh.
Actually, sinusuplayan niya ng pagkain for the 6 years. Di ba? Ipatawag daw si Digong. Sino po ba yung si Digong na ipapatawag? Yung presidente po ng China. Gusto nila ipatawag sa Kongreso ng Pilipinas para magpaliwanag. Antindi. Presidente ng Pilipinas tsaka dating presidente ng China gustong ipatawag ni Arnel. Kasama yung presidente ng Pilipinas. Antindi ah. Anong gagawin niyo pag hindi sumama si Xi Jinping? Iko-contempt? Iko-contempt ba sa Kongreso natin? Papatawan ng lalagyan ng warrant of arrest si Xi Jinping? Ilinaw mo. Si Digong ka na si Digong. Alam ko si Digong, si Jinping tsaka si Digong. Akalain mo gusto nila. Ganyan po kalupit ha. Huwag daw magpaliwanag yung mga vlogger. Huwag kayong mga vlogger ang magpaliwanag. Hindi namin kayang sagutin yung paliwanag nyo eh. Si Digong, si Xi Jinping at si Digong daw ang tawagin sa Kongreso ng Pilipinas. Pag hindi dumalo yung presidente ng China, pag hindi dumalo yung presidente ng China, ipapahuli nyo? Iko-contempt nyo? Ganyan po sila mag-isip eh. Huwag daw ako magpaliwanag. Nalulula sila sa paliwanag ko eh. Huwag ka magpaliwanag ba dong? Vlogger ka lang. Yun nga po trabaho namin, ipaliwanag. Ipaliwanag. ang utusan nyo, magpaliwanag din yung vlogger nyo. Bakit nyo kami pinipigilan? Hindi nyo ba masagot yung mapaliwanag ng mga vlogger ni Digong? Dapat ipatawag si Digong. O baka hindi niya alam eh. Si Digong, si Jinping, tsaka Digong yun. Di ba? Okay, punta na po tayo. Sige, okay lang yan. Magsabog kayo dito ng inyong kahinaan ng utak. Asa na tayo? Sabi ko nga kay Tordesillas, inabandonan ni Duterte yung mga sundalo doon. Hindi binibigyan ng pagkain for the last 6 years. Buti buhay pa sila. Wag niyo pong lolokohin kasi yung mga Pilipino. No? Wag niyo pong lolokohin para lang masiraan si Digong. Okay. Napakasimple. Napakasimple lang po niyan. Si Mao, patay na si Mao. Hukayin niyo pa si Mao. Grabe naman. Paano pag hindi niyo nahukay si Mao Sid? Hindi mo rin kilala si Mao, no? Binago niya para hindi daw mapahiya eh. Kasi napahiya siya sa si Digong eh. Si Mao Diggs. Yan, mas maliwanag daw yung si Mao Diggs. Si Mao Zedong, patay na yun. Ipapatawag mo si Mao Zedong? Patay na yun si Mao Zedong. Huhukayin natin? Paano pag hindi pinahukay? Iko-contempt mo? Kinurek niya para raw mas malinaw. Mao Diggs na lang daw papatawag. Si Mao Zedong tsaka si Tatay Digong ang ipapatawag. Grabe. Huhukayin nila si Mao Zedong. Hindi niya alam eh kung saan galing yung Mao eh. Mahirap no? Mahirap Huwag daw kaming magsalita. Vlogger ka, huwag ka magpaliwanag. Hindi namin kayang sagutin yung paliwanag mo kasi. Okay, balikan natin to si Ellen Tordesillas. Ngayon, Ellen Tordesillas, 'di ba? Tinututulan mo no, yung ginawa ni Tatay Digong na pinagbatayan niyo yung sinabi ng Chinese official. Pagpalagay na natin na tama yung Chinese official na may deal si Tatay Digong tsaka si Xi Jinping na hindi kami magpapasok ng construction material pero papapasokin ng China
yung mga barko natin hindi harangin. Eh bakit sila magpapapasok? Atin yan. O atin nga. Ang tindi nga ng pagiging atin, eh, no? Hinaharang tayo sa sarili natin tubig. Atin nga yun. Kaya nga natin sinusuplayan. Eh. Okay. Punta po tayo. Tanong ko sa iyo, Tordesillas, ngayon walang kasunduan. Nakakapagpasok ba tayo ng mga reinforcement? Ayan tawag doon, yung mga construction material para patatagin pa yung yung barko natin na BRP Sierra Madre. Wala tayong kasunduan ngayon. Nakakapasok ba tayo? Hindi rin tayo nakakapagpasok. Nakakapagpasok ba tayo ng pagkain katulad ni Tatay Digong na hindi tayo hinaharang? Hinaharang tayo. Hinaharang tayo. Binubomba pa tayo. Binubomba pa tayo. So ngayon, hindi na tayo nakakapagpasok ng construction materials. Hinaharang pa yung pagkain. Binubomba pa tayo ng tubig, cannon, water cannon. Hindi ba pag ikaw kahit hindi ka matalino, Ellen Tordesillas, ano mas magandang deal doon? Pareho naman nating hindi pinamimigay yung ayungin. Yun kinakailangan yung ispi ng kwento, di ba? Kinakailangan nyo sabihin na pinamigay na kasi ni Digong, sabi nga ni Jarrett pinamigay na ni Digong yung ayungin. Kung pinamigay na ni Digong, sino yung sinusuplayan natin sa ayungin? Hindi ba mga Pilipino yung sinusuplayan natin? Kung pinamigay na yan ni Digong, katulad ng gusto nyong palabasin, dapat inuwi niya na yung barko para wala na tayong sinusuplayan doon. Wag ka magpaliwanag. Vlogger ka. Dapat nagpapaliwanag niyan si Xi Jinping tsaka si Duterte. Baguhin ko. Dapat si Mao Zedong at si Duterte ang magpaliwanag niyan. Hindi ikaw, Badong. Ang linaw po no? Sinasabi nyo na taksil. Mas malala ngayon. Hindi na tayo nakakapagpapasok ng pagkain basta-basta. Hindi rin naman tayo nakakapagpapasok ng mga construction material. Ang tawag po dyan, diplomacy. No? Ginagamit mo yung utak mo kung ikaw presidente, ginagamit mo para sa kapakinabangan ng bansa mo. Hindi lahat ay nadadaan sa, matapang kami. Matapang kami. Hanggang doon lang sa matapang kami. Matapang kami. Pagtatanggol namin ng Pilipinas, binomba. Binomba kami. Wala bang tulong sa buong mundo? Tulungan nyo kami, binomba kami ng tubig. Pero matapang kami. Lahat kami nagsasalita. Gusto nga namin lahat kami magsalita. Binomba tayo ng tubig. Binobomba kami. Tulong. Binobomba kami. Tulong. Kahit may pagkain ba doon kung nabubulok. Nabulok daw yung pagkain, sabi ni Habilio. Binibigay pala natin sa mga sundalo doon, bulok. May bago naman dialogue si Habilio. Teka lang, ayusin ko lang piluka ko, Habilio. Medyo sumasablay na Pagkain daw natin, bulok. Grabe naman yung mga sundalo dyan. Pinapadala pala ni Digong noong panahon niya, pagkaing bulok. Naman, ang hirap talaga. Teka, ayusin ko lang yung wig ko, wig. Yung piluka ko medyo na sumablay na, Habilio. Ang hirap i-adjust ng utak ko sa kay Habilio talaga. Pagkain daw pinadadala ni Digong, bulok. Ibang klase ka talaga. You're worth it. Diyan ka lang para may pagtatawanan kami. Iniba ko ba kwento? Teka, basahin natin Iniba ko raw kwento
Kahit may pagkain Badong, kung mabubulok lang naman, tinitira nilang barko. Kala ko. Pasensya ka na. Ibig sabihin ngayon, Habilio, ay thank you very much muna kay Lotis Villafranca na nagpadala ng 10 stars. At saka another 10 stars mula kay Lotis Villafranca. Ibig sabihin mo ngayon, Habilio, yun nga, kung nakikinig ka kasi, hindi ka kasi nakikinig eh. Konyatan ko yung bangs mo eh. Ang sinasabi ko nga rito, Habilio, ang tanong ko nga kay Ellen, ngayon ba na wala tayong kasunduan, nakakapagpasok ba tayo ng mga reinforcement? Ay hindi rin. Hindi pala eh. Alam niyo po ang deal, good deal, pag may pakinabang tayo. Di ba? Good deal yun pag may pakinabang tayo. Pero pag wala tayong pakinabang, binomba na tayo, hindi pa rin tayo nakapagpapasok. Di ba? Yun lang po yun. Okay, punta na po tayo sa iba. Mahaba pa to. Tinignan ko yung oras, baka meron pa tayong matalakay. Ito pa isa. Bichesa Patolera Basagulera. Kaya po yung mga kalaban natin ngayon, buti pa nung panahon ng dilawan yung mga ano natin, mga totoong tao eh. 'Di ba? Sila Jober Laurio, sila JC Punong Bayan, sila basta mga tao yung mga pare. Tumahimik nga ngayon mga pare. Bernadette Lomker, thank you very much sa 10 Australian dollars na pangkape. Eto, tignan nyo, Bichesa Patolera Basagulera. Dami yung kuda about sa pagtulong na US sa Pilipinas sa issue ng China. Kung magkagera, ayaw nyo silang tumulong. Kita nyo naman ha. Pakinggan nyo mga sarili nyo. Huwag kayong mag-ilusyon na may defense system ang Pilipinas para lumaban. How I wish na sana meron, di ba? Para di tayo inapis sa sarili natin teritoryo. Dami nyo raw kuda about sa pagtulong ng US sa Pilipinas. Ang tanong ko sa iyo, tumulong na ba US? Kailan tayo tinulungan? Habang binubomba ba tayo ng mga ng water cannon, may tulong yung US? Wala po. Wala pala eh. Kung magkakagera, ayaw niya silang tumulong. Gusto namin silang tumulong, pero ayaw namin ng gera. Okay. Ito po si Michael Pahatin. Basahin natin. Huwag kang magpadala sa mga taong gera agad ang sinasabi bilang depensa sa China. Para wag mo lang ipagtanggol ang bayan mo. Ganyan ang mga makapili noon. Suko agad sa makapangyarihan habang nakinabang sa mga dayuhan. Grabe no, si Michael Pahatin. Bakit ka nga natanggal sa Channel 7? Michael Pahatin. Napanood ko yung yung report mo eh. Nag-away sila, nag-aaway, nag-away sila ay away. Hindi niyo pa napanood yun? Si Michael Pahatin. Mas lalong magpadala sa mga taong Michael Pahatin Eto masasabi ko sa iyo. Mas lalong wag kang magpadala sa mga taong sinisisi sa mga problema ngayong 2024. May problema tayo ngayong 2024. Year 2024. Ang sinisisi ay yung presidente mula 2016 hanggang 2022. Diyan po kayo wag magpadala sa mga tao na sinisisi yung presidente noong 2016 to 2022 sa mga problema ngayong 2024. Ipagdanggol mo, Dags
mga amo mong pro-China. Eh di, ikaw naman, ipagtanggol mo ang mga amo mo na hindi ko kilala. Akala nyo kasi, ito mga ano nila eh, no? Ay, pro-China yan. Alam niyo sa totoo lang, kapo-pro-China ninyo, parang parang nawawala na yung appeal na negative yung pro-China. Sa totoo lang po. Kasi kung ang pro-China ay matinong pamumuno ng mga Duterte at ang anti-China ay binobomba tayo ng kanyon, brownout sa NAIA, normal na lang, wala na tayong pakialam. Ngayon lang po naganap. Nasa NAIA, nagba-brownout mayat maya, wala nang pakialam ang mga tao. Sinanay tayo ng kawalan ng may mga tumatama sa loto, isang tao, 20 peraso, tumama sa loob ng isang buwan. No? Nagiging mas ma-appeal na tuloy. Kayo ang nagpo-promote sa China eh. Sa totoo lang. Kasi sinasabi niyo na pro-China yan si Digong. Ganyan palang pro-China. Yung anti-China, walang silbi. Walang silbi. Kung magkagera man, ilagay sa unahan ng mga Maudigs. Bakit kami? Ayaw nga namin ng gera. Gusto nga namin kaibigan yung China. Bakit talaga kami? Ang utak talaga ng mga to. Gusto ko nang umiyak. Ano ba nililihis kong topic? Orlando Bautista. Ano ang nilihis ko? Ay, dalawa sila. Sabay sila. Oh. Ay, hindi. Si Dims pala. Ano ang nilihis kong topic? Anong topic natin na napunta ako sa iba? Bigla ba natin naging topic ang pagsayaw ko? Nakakaiyak naman. Kami na ngayon ang gusto ng gera. Ayaw nga namin ng gera. Kaya nga sabi namin, makipagkaibigan, makipag-usap. Binalik nyo na sa amin, kami na ngayon ang may gusto ng gera. Di ba ang bintang nyo sa amin, gentleman's agreement, si Digong? Gentleman's agreement ba yung gera? Tanga talaga itong mga to eh. Nakakatuyot kayo. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga nilang kausap. Sa totoo lang. Binibintangan nyo kami ng gentleman's agreement. Nakikipag-gentleman's agreement kayo sa China. Tapos sasabihin nyo, pag naggera tayo sa China, kayo mauna. Ayaw nga namin, kaya nga kami nakikipag-gentleman's agreement. Talagang ibang klase sila. Yung wavelength ng utak nila, matutuyuan ka eh. Ang hirap talaga nila kausap, promise. Bibintangan kanila, nakikipagkasundo kayo sa China, pro-China kayo. Tapos kayo rin ang pagbibintangan na pag naghera tayo sa China, mauna kayo. Di ba sabi mo pro-China kami, tapos mauna kaming kalaban ng China. O, tanga-tanga talaga eh. Ayusin yung bintang nyo muna. Halo-halo bintang nyo eh. Kasasabi nyo lang pro-China kami, tapos kami pa uunahin nyo pag nag-gera with China. Kala ko baka pro-China kami. Tatanga-tanga talaga. Ang hirap talaga kausap ng mga to eh. Maiiyak ka na lang. Panginoon, bakit nung nagsabog ka ng utak, bakit sila nakapayong lahat? Ang hirap talaga. Promise.
Pinagbibintangan ka ngayon lang, pro-China ka ba dong? Kaya 'pag naggiyera tayo sa China, ikaw dapat ang nasa unahan. Sabi mo pro-China ako, tapos gegerahin ko yung naintindihan niyo ba yung pro-China? Hay naku. Peace po tayo, peaceful po ang mga Pilipino, tawa-tawa lang. Pero alam niyo po, ito po ang katotohanan ng ating buhay. Bising-busy tayo rito na gera na! Busy tayo na gera na! Wala po yan. Yung mga simpleng mamamayan po, galing sa bakasyon. Yung mga tao po, galing sa bakasyon. Kasalukuyan pong natatraffic, pabalik ng Kamaynilaan. Yan po ang normalidad, no? Magtatrabaho na naman kami para sa aming pamilya. Wala po yan. Ako po hindi po ako naniniwala na maggigera. Walang may gusto eh. Yung mga pro-Marcos, ayaw nila ng gera. Yung mga anti-Marcos, ayaw ng gera. Yung mga maka-Duterte, ayaw namin ng gera. Yung mga anti-Duterte, ayaw din ng gera. So sino pala may gusto ng gera rito sa Pilipinas? Wala po. Busy po yung mga tao na maghanap buhay. Sa totoo lang po, yung pangkaraniwang Pilipino na hindi nakatambay dito sa atin. Alam niyo po, tayo lang ang mga adik sa politika eh. Pero yung mga pangkaraniwang Pilipino, yung nakakarami, busy po ngayon sa paghanap buhay. Ayaw po natin ng tiyatya. Ay nako, tiyatya pala topic natin.